We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman yung kapuso Eden Pretos, live ikan diri sa GMA Bacol Station. Mga kapuso, big-time oil price rollback ginpatuman na subong adlaw. Pila ka mga driver nagakabalaka sa posible pagtaas naman sang presyo sang gatong bangod sa kinagamo sa Israel. Apang Ilonggo nga ekonomista nagbahayag nga wala sang direktang epekto sa presyo sang gato ang gyera sa Israel. Yaring balita nga gitutukan ni John Sala live. John? Jert, Kate, Adrian, napisa nagiging kalipay sa mga motorista ang rollback sa presyo sang gatong subong adlaw. Ila man ginakakulbaan na posible pagsakaliwat sang presyo sang gatong sa mga masunod nga inadlaw kung hindi pagid mangin maayo ang sitwasyon sa Israel. Sa pagmahal sa mga balaklo ng bisan piso nga diskwento, ang dako na kuno nga bagay, gani good news kung kabigon sa mga motorista ang ginapatuman nga rollback sa mga oil company. 3 pesos kag 5 sentimos ang ginubo sa presyo sa kada litro sang gasolina, 3 pesos kada litro sang kerosene, kag 2 pesos kag 45 sentimos naman kada litro sang diesel. Okay man iti sa 2 ka piso. Galing yung mga rollback sa 2 ka piso, sa kanya naman tagpulo. Mula ng problema naman. Apang nagakahangawa ang pila ka mga driver nga basi liwat naman nga magtaas ang presyo sang gatong sa masunod nga mga sinimana. Sa padayon nga tensyon nga nagaluntad sa pungsod Israel. Base ang 2 tub 3 pesos nga rollback subong, bawion man siyang masobra 5 ka pesos nga saka. Ang gatong masaka naman, kaya lawa ito sa Israel. Mo ginagurong guaya na sa sunod. Saka lang kasaka, may nakunin sila kasaka pero kung sige-sige saka ya. So kami, wala na rin Apang pagklaro ni Dr. Rodel Sobade, profesor sa University of the Philippines and the Visayas, ang Israel ang hindi man kabahin sang OPEC o kana Organization of Petroleum Exporting Countries. Apang kung nag-upod na ang ibang pangapungsod sa ginamo kaangay na lang sang Iran, dira kag mabatsyagan ng epekto sa pagtaas ng langis sa global market. Isa sa mga ginapahayag nagasuporta sa grupong Hamas ang Islamic Republic of Iran nga isa sa pinakadako nga exporter sang oil products sa kalibutan. We will say in the next days kung ma-involve ng other Arab countries like Iran, Iraq, or Saudi Arabia or others, dira siguro mag-worita. Pero right now, it's still limited in that area of Israel and vicinity. You know? Iran is a major oil producer. So, but right now, it's not really directly affecting the flow of petroleum products. So, hindi pwede na siya irason sa mga kapasaka presyo. Nagsaka presyo kay tungkol ng Iran, Israel. Jert, kung basehan ang datos gikan sa World Petroleum Market, wala gani nakasulod ang Israel sa top 50 countries nga nagaproduce sang petroleum products. Gani wala ini sang direktang epekto subong sa presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas o kung sa iban pagid nga pungsod. Apang kung magsigi-sigi pa ang gamo kag maapektuhan ang mga pungsod nga kaingod sang Israel kaangay nilang sang Iran, Iraq, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates kag Libya nga amo ang kabahin sang OPEC o kung ang mga pungsod nga nagaproducer sa petroleum products, posible nga maapektuhan na ang world petroleum market. Jert? Madamo gid nga salamat, John Sala. Mga puso, baw kadamo, malapit si Senta ka mga salakyan ang ginpang clam kag tow sang bitaw sa unang adlaw sang pagpatuman sang clamping kag towing ordinance. Mas malapnagon nga implementasyon sa no traffic zones planong ipatuman sa masunod nga bulan. Yaring balita ang aton gintutuka.
Nagdangat sa 58 ka mga salakyan ang napasampulan sang hugot nga pagpatuman sang no parking zone sa Dalan Lacson kahapon. Sa numero 14 ginto. May 44 naman kaiban pa ang ginpang clamp bangod at tukiban nga wala lisensya ang driver ukon kulang ang dala nga papeles sa salakyan. Plano sang bitaw nga ipatuman ang no parking zone sa iban pangabahin sa syudad. Magluwas sa Dalan Lacson sa masunod nga mga binulan. Dason na ako nga target isang Aranita naman. Then followed siguro ang pinakadamo sa man Burgos. May aradang nga mga automatic pwede na mata-clamping especially ning mga naga-parking sa mga bike lane. Nagapanawagan ng pinakakatapos ng transport group nga kuntani maging patas lang ang dakpanay. Ang iban nga mga bag-o nga mga salakyan, nakita ta do ginabutong Manila, toktokon yung mga salakyan dra ang ginaano nila. Ginabutong nila. Do amo na ang kinanglan ta di fair nga pag-implementar sa ngaton nga layi. Samtang ginapanugyanan man ang mga motorista nga ginapatuman na ang 3 p.m. to 5 a.m. temporary closure sa festival sites. Ipatuman man ang road closure sa Dalan Lacson sumugod October 16 to 22 hubalin las 3 sang hapon asa maglas 5 sang kagahon. Pabuton man ang pagbugat sa Tropical Upper East District para sa nagkailaing event. Ang Department of Public Services o DPS nagahinyo sa bitaw kay Yung Foundation Incorporated nga magadihon sang nagakaigo nga estratehiya agon mapadamong schedule sa pagpangolekta sang basura. I think klaro na sa mga queues owners dala nga ang amon set out of garbage is 2 a.m. sa aga and pick up namon is 4 a.m. to 6 a.m. in the morning. Nagpasalig naman ang Yung Foundation nga sikyaron sa mga kiosk owner ang epektibo nga garbage disposal. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Mga kapuso, natumod na sang Kabatuan Police ang duha ka persona nga nag-hold up sang isa ka gasolinahan sa Bypass Road, Kabatuan, Iloilo, Domingo sang hapon. Ini matapos nga positibo nga na-identify sa mga witness ang duha. Sunod sa kapulisan, nagapuyo sa 5th Distrito ang isa, samtang sa 3rd Distrito ang isa pa ka suspect. Padayon ang hot pursuit operation agud madakpan ang mga ini. Samtang padayon pa nga ginakilala ang isa pa kaupod sang duha ka suspect. Sunod sa kapulisan, hindi pa nila matumod kung kabahin sang anuman nga grupo ang mga suspetsado apang naangot na ang mga ini sa kapareho nga insidente. May mga pictures nga gin-present sa aton nga mga witnesses. Nga may mga background man sa amuni nga sila bala kumbaga may background sa amuni nga mga ulubrahon. Mga naglapas sa ginapatuman nga election gun ban sa Western Visayas naglabot na sa masobra 90. Si Kim Salinas nakatutok. Arestado sang kapulisan ang 41 anyos nga si Renate Talaban sa Barangay Aguilar, San Lorenzo, Guevara sa pagupot sang pusil. Ginreport ini sa kapulisan sang iyaman kaupod sa ilimnan. Ginapahayag nagbunot sang pusil si Talaban sang sila ang nagbaisay. Basta naman yung nagabot sang pusil, no, ang subject, pre na agaw ni sir sang aton mga biktiman. Nag-ilagyan na ng sila sa police tapos sa para sa Magluwas sa .38 caliber pistol na recover man kay Talaban ang 4 ka mga bala. Preso na ini kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, magluwas pa sa Comelec gun ban. Sa pinakauli nga datos ang Police Regional Office 6, naglabot na sa 92 ang na-record nga nagviolar sang Comelec gun ban sa rehiyon. Pinakamadamo nga naaresto sa Negros Occidental nga naglabot sa 26. May 18 sa probinsya sang Iloilo kag may 14 naman ka mga violators sa Iloilo City. Ang manakpan nga naglapas sa gun ban ang mahimo nga mapreso sang isa kag hindi magdubo sa 6 ka tuig. Plus, may ara kita nga revocation sang iyang permit or ang ginatawag natin nga PTC4, permit to carry firearm outside of residence, and madamo pa sang iban. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, 3 naman sa 5 ka-grupo sa marebelde sa probinsya sa Negros Occidental ang nabungkag na suno sa Philippine Army. Samtang CHR Negros padayon ang pagpatigayon sa investigasyon sa kaso nga pagmasaker sa pamilya Fausto. Nakatutok Aileen Pedreso. Gin-anunsyo sa Philippine Army sa ginhiwat nga pagsinapol sa Provincial Task Force to End Communist Armed Conflict nga 3 sa 5 ka mga rebelde nga grupo nga nag-ooperate sa Negros Occidental ang nabungkag na.
Lakip diri ang Northern Negros Front, Central Negros Front 1, kag Southeast Front. Ang nabilin nga Central Negros Front 2 kag Southwest Front ang ginapahayag maluya na suno sa militar. Last month, we were able to encounter the remnants and 6 of them perished. So, andito yung kanyang Philippine Army continues yan. Magluwas sa pagbantay sa seguridad sa mga barangay nga apektado sa insurhensya. Nakabato naman sang 20 milyones ang cleared barangay gikan sa NTF-ELCAC. We continue to provide yung necessary security just to ensure that these projects are properly implemented. Samtang nagapadayon ang kaugalingon nga investigasyon sa Commission on Human Rights Negros sa kaso sa pamilya Fausto, naging pangmasaker sa banwa sang Himamaylan. We go to areas na of concern and talk to families. So even without complainant, we investigate. Liwat naman nga nagpakigangot ang otoridad sa nabilin pa nga bata sa pamilya Fausto nga si Emily. Agud matigayon ang pagpasaka sang kaso batok sa mga sospetsado. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ginpathag sang Department of Health Region 6 ang importansya sang paghatag sang igtalupangod sa mental health subong nga World Mental Health Day. Gintumod sang DOH nga problema sa pamilya, pinansyal kag relasyon ang masami nag-aapekto sa mental health sang tawo. Sa datos sang DOH, umpisa sang nagsugod ang pandemya, naglabot sa 300 ka kaso sang suicide incidents ang na-record sa Western Visayas. Dako nga bulig ang pagrespeto sa balatsagon sang tagsa-tagsa kag paghatag sang suporta. May crisis hotline man ang DOH nga mahimo matawgan sang mga may mental health issues. Ang ano naton sa mental health is a support from each other. Amo na siya ang aton nga ano. Kag amo na we should not invalidate everyone's feelings or everybody's feelings. So we have to be accepting and we have to acknowledge all their feelings and emotions. Mga kapuso, ginatugyan sa Department of Public Works and Highway 6 sa Iloilo City kag pa via LGU ang pag-deploy sang traffic enforcer sa Ungka flyover. Suno kay Engineer Sunny Boy Oropel, katungdanan na sang duha ka local government units ang pagpahamtang sang traffic personnel agud masiguro nga hindi magpugok ang trapiko sa flyover matapos ginbuksan ang inner lane sini sa mga light vehicles. Madumduman nga ginkasugtan sa ginhiwat nga committee hearing sang sangguniang panlalawigan upod ang opisyales ng DPWH nga butangan sang magabantay ang lugar. Sa subong nagahulat pa ang DPWH 6 ang pondo agud masuguran ang pagkayo sang flyover. Kung mangitaan tapos sila ngay assign, siguro it is now the responsibility sa local government units. Kaya nag-commit man na sila before sa press conference na ibuligan nila control. Isa ka fitos nga nasulod sa plastic bag kag ginapatihan nga ginhaboy sa basurahan sa bahin sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan ang nasapuan sang kolektor sang basura Lunes sang kaagahon suno sa Kalibo Police. Samtang ginahakwat sang garbage collector ang mga basura padulong sa truck, hinalit na lang nga nahulog ang plastic. Sang ginsikyar nakita sini ang fitos nga naputos pa sa boxer shorts. Gilayon ini nga gindala sa police station, gin-turn over sa MSWDO ang nasambit nga fitos para sa nagakaigo nga paglubong. Patay ang duha ka mga persona matapos sa ginpangbuno sang 25 anyos nga sospek sa barangay Hanguslob, Dumaraw, Capiz. Sa pagpangusisa sang kapulisan kaupod nga nagainom-inom ang 30 anyos sang 51 anyos nga mga biktima sang nag-abot ang sospek. Hinali lang sinig ginbuno ang mga biktima. Kahulugbon ang ginatan-aw motibo sang kapulisan sa pagpangbuno. Arestado na ang sospek. Sa banwa naman sang Sigma, patay ang 47 anyos nga mangunguma nga si alias Crispin. Sang ginlabo sang 48 anyos nga mangunguma nga si alias Rene sa barangay Mianay. Nakaangkon sa mga pila sa liog abaga kag ulo ang biktima. Arestado na ang sospek kag suno sa kapulisan. Ginako man sini ang nahimo nga krimen. Na-recover man ang gingamit sini nga binangon. Daan nga hiligutanon kag pagpangimo ang ginalantaw motibo sang kapulisan sa krimen. 5 ka persons of interest ang natumod sa kapulisan sa pagpanglutang sa 44 anyos nga si Carlo Alieta sa barangay Bangkal, Alimudjan, Iloilo, Huwebes sang gabi. Ini matapos nga na-review sang kapulisan ang kuha sang CCTV footage sa lugar. May ginasundan ng anggulo ang kapulisan sa motibo sang krimen. Padayon ang paghingyo sang pulis sa mga pumuluyo nga magkooperar kung may nahibiluan sa nagluntad nga pagpaniro nga makabulig sa ila investigasyon.
Arestado ang 28 anyos nga si Moises Rojo alias Moising, nga residente sa Barangay 12 Bacolod City sa bypass operation nga ginkasasang pideya kag kapulisan sa Barangay Lupizayna, Murcia. Na-recover sang operatiba ang 51 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sang 346,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ginapangatubang sang sospitsado. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, Western Visayas Transport Coalition hindi mag-upod sa transport strike sa Lunes. Samtang transport group sa Negros Occidental magahiwat sang consultative meeting angot sa mga traditional PUJ. Ini ang gintutukan nanday John Sala kag Aileen Pedreso. Hindi lang transport strike kundi hublag protesta nga igapatigayon sa Lunes, October 16 sang grupo nga Manibela. Kaupo na iban pagid nga mga transport group sa pungsod kag mga driver bilang pagpamatok sa modernization program sang gobyerno kag sa mga napasuni anomalya sa LTFRB. Ginakabalakaan sang grupo ang plano sang gobyerno nga tubtub na lang sa December 31 ang pagbiyahe sa mga driver nga hindi pa miyembro sang kooperatiba. Hindi po namin ginagalang yun dahil sino po sila para tuldukan yung aming hanap buhay. At sabihin sa amin, panakot sa amin araw-araw na hindi na ho kami makakabiyahe pagdating po ng January 1. Sa dato sa Manibela, yara sa masobra 100,000 ka mga driver ang maapektuhan sa katapusan nga tuig nga provisional authority ang ginhatag sang DOTR sa mga hindi pa kabahin sang kooperatiba. Apang ginklaro naman sang WVTC o kun sang Western Visayas Transport Cooperative nga hindi sila magpakigbahin sa nasambit nga strike. Kandi na sa una, duwain na taga-ingrasa kung ano na mga vlog nila, no? Like sa rally or strike, why na CWVTC kasi crowd dagok. Dugang paniparkon, halos tanan nga mga pampubliko nga jeep sa Western Visayas ang consolidated na sang LTFRB. Sa Negros Occidental, magapatigayon sang consultative meeting ang grupo sa mga driver kag operator subong nga semana kung sa diin istoryahan ang proseso sang sale kag transfer sang daan nga units. Ginalantaw nga sa baylo nga i-phase out ang traditional jeepneys. Sarang pa ang mga ini nga ma-rehabilitate agud magamit. Talakayon man diri kung bala mapasakop sila sa transport strike. Ini nga time, igwapuan nyo inyo salakyan kay istoryaw nato ng mayor, istoryaw nato ng gobernador, nga ipustro kag i-continue ang aton mga franchise. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Kapuso patay naman ang isa ka 75 anyos ng babae matapos gintiro sang wala pa makilala ang mga suspetsado sa bahin sa Hacienda Angelina 2, Barangay 12 sa Victoria City, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, nagasakay sa tricycle ang biktima. Upod ang iban pa nga mga pasahero sang hinali na lang nga ginbanggaan sang duha ka armado nga persona, ginpapanaog kag gintiro sa ulo. Ginapadalman pa karon kung konektado sa trabaho sang biktima sa Hacienda bilang enkargado ang motibo sang mga suspect. Kung nag-consider na kami sa iba ng mga trabante niya, kita may makuha na iba niya motive na maging patay siya. Mga kapuso, patay ang 33 anyos nga lalaki sang gintiro sa atubang sang Ilabalay sa Barangay MacArthur, La Paz, Iloilo City. Ginkilala ang biktima kay alias Jomari. Sunod sa kapulisan, ginkadtuan sang suspetsado nga si alias Bunso. 20 anyos kag residente sa barangay na bitasan ng biktima sa Ilabalay kag gintiro. Pilas sa wala nga dughan, liog kag wala nga paa ang naagom sang biktima. Ginhingagaw pa inidala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Transaksyon sa ilegal nga droga ang motibo sang krimen suno sa kapulisan. Inisuno sa kaundan sa mga mensahe nga na-recover sa cellphone sang biktima kag pagtuad sang iloy sang biktima nga imbolbado ini sa ilegal nga droga. Padayon nga ginapangita ang suspect nga si alias Bunso. Masobra sa 1,000 ka mga driver sa Kaluya, Antique nakabenepisyo sa pinakaunang license caravan sang LTO6 kag sang LGU. Ini ang gitutukan ni Ashley Lisa. Nangin madinalag-on ang ginhiwat nga outreach caravan sang Land Transportation Office sa Banwa sang Kaluya, Antique. Ini ang pinakauna nga kahigayunan nga ginhiwat ang aktibidad sa nasambit nga banwa. Bangod malayo sa mainland Antique, mabudlay para sa mga driver sa nasambit nga banwa ang magproseso o kung mag-renew sang ila driver's license.
So nakita ko once nga mag-travel ang amon nga community, magkuha lisensya sa Antique or sa San Jose, so napakabudlay kaya ma-risk gid sila. Gani paagi sa nasambit nga kahiwatan, 1,233 tanan ang mga nakabenepisyo sa diin 927 diri ang nakakuha sang ila student permit, samtang 306 naman ang nakaparenew sang ila lisensya. Kaangay sang 39 anyos nga si Archie Madarcos gikan sa Barangay Alegria nga nakuha na gid man ang iya driver's license pagkatapos ng 13 ka tuig. Nasyado po kasing magastos at saka malayo po pag nagbiyahe, sir. At saka nasa trabaho palagi. Ganit ako ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo kag sang LGU nga hindi na kinahanglan pa nga magbiyahe sang malayo ang mga driver, bangod ang LTO na mismo ang nagdala sa serbisyo sa ilang banwa. Magpapasalamat muna ako sa nag-initiate ng ganitong project kasi hindi na kami mahirapan na mag-travel pa sa mainland para kumuha ng license namin, and syempre para din sa safety namin as driver. Dako nga bulig ang LTO Caravan diri sa atin sa Banwa kang Kaluya. Samtang plano sang LGU nga magpahamtang sang LTO Satellite Office sa Kaluya, agud mangintayuyon ang mahapos nga pagproseso sang driver's license sa mga kaluyonhon. Upod kay Marvin Lauderes, Ashley Liza, One Western Visayas. Ari pang highlights mga puso, best of the best. Sa Bacolod City, padayaw sa LGU sa pagbalik ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos sa City of Smiles. Yaring balita! Sa ikaduhang higayon bilang presidente, magabalik sa Mascara Festival si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upod si First Lady Liza Araneta Marcos. Agud masaksihan ang highlights sang kahiwatan sa October 22. Ginapaabot nga maghahatag ini sa mensahe sa Paglam Sports Complex. Pareho sang tinalikdan nga tuig sa Street Dance and Arena Competition. Apang, hindi pareho sang naandan. Subong nga tuig, hindi na magasulit sang performances ang barangay contingents para ipalantaw sa presidente kay First Lady. Sa Bailo, ginapaabot nga performances ang una nga duha ka grupo ang masaksihan sa presidente. Sa masami ginareklamong sulit-sulit nga performance nga natabo sa tinalikdan nga mga tinuig. First two contestants to ang ipakita sa ila. Tigigin trim down ta naman I think from 17 before o narrow down ta na sa 10. Pero lauman sunod sa alkalde nga best of the best sang syudad ang ipasalida sa sining nga tuig. Magluwas sa highlight sa maskara, magatambong man ang First Lady sa Hiwaton nga Maskara Ball. Let's put up a good show, no? Isang ginkadto nila this, of course, ang ato nga street dance. So, gina-encourage ko gid ang mga barangays, no, to come up with their best performance. Agud mapatuman ang hugot nga seguridad sa highlights, preparado naman ang BCPO kag bomb squad. Sa karon, wala pa mapatod kung may signal jamming nga ipatuman. Opod, Kiril Casilio, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga ginabantayan sang Pag-asa ang low-pressure area nga ginalauman nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan 1,220 kilometers east of northeastern Mindanao. Manubog gyapon ang chances ini nga mangin bagyo suno sa Pag-asa. Apang posible nga magsulod ini sa PAR sa mga masunod nga adlaw. Ang bagyo naman nga may international name nga Bolaven ang wala ginalauman nga magsulod sa PAR kag wala man inisang epekto sa pungsod. Trough o kon extension sang LPA kag localized thunderstorms gihapon ang magapaulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, may eksperyensyahan ang pag-ulan sa Capiz, Iloilo, Antique kag halos bugos nga isla sang Negros. Mabaskog ang ulan sa madamo nga lugar gani manginhanda sa posible baha o kon pag-usmod sang duta. May mga pag-ulan man sa pila ka bahin sang Luzon kag Mindanao. #thankful si Jillian Ward sa mainit nga pagbaton sa viewers sa ngayong role bilang Captain Kitten sa fresh episodes ng Weekend Anthology series Gani Kayo ng Lola Ko. Nangin mas magical ang Sabado sa mga kapuso sa nagwang istorya ni Captain Kitten ako ni Kat, isa ka high school student nga may pagpalagay sa mga stray animals. Siya sa masabing nag-rescue sa mga kasapatan kung sa ring kadamo gid sa nag-relate nga animal lovers kag advocates. Diretso nga ginsabat ni Alden Richards sa pamangkot kung sinong crush sini.
Sa Fast Talk with Boy Abunda, gin-reveal ni Alden nga nag-umpisang niya pag-like Miss Universe 2015 Pia Awards back sa nagbisita ang beauty queen sa mga abyansining sa sets ng noontime show. Pagka-humble kag simple lang ang bagay nga nagustuhan ni Alden kay Pia. Na-surprise si Barbie Forteza kag David Licauco sa nagpadala sa food truck sa sets ng maging sino ka man ang ilang fans sa kunang Team Barda. Sa Instagram, gin-share sang Barda ang isa ka-video nga nag-enjoy sa treats ng supporters. Nagpasalamat man sila sa pag-appreciate kapapalanggas ng fans. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Ang ginahimong anomalya ni Gilbert sa kumpanya mabuking na bala, bago nag-back out ang isang kandidato sa Miss Gay Pageant, si Dino Go bala nga magbulos. Ang pagrampa ni Dino, bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, Ilongga OFW sa Israel, ginpakigbahin ang sitwasyon sa tunga sang nagaluntad nga kinagabo sa nasambit nga pungsod. OWA 6 gina-verify pa ang impormasyon nga may isa ka taga Western Visayas nga missing. Ini ang gintutukan ni Ashley Liza. Malaka ang nagabiyahe ng mga salakyan. Halos wala sang tawo sa mga karsada, kag sirado ang pila ka mga establishmento kaangay sang restaurant kag coffee shops. Ini ang sitwasyon sa Or Yehuda, isa ka syudad sa Tel Aviv, Israel, sa pagpakig-angot sang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa OFW nga si Ellen Amit. Tumandok ini sang Buena Vista Guimaras kag 7 ka tuig na nga nagatrabaho sa Israel bilang isa ka caregiver. Ina-advise kami diri nga hindi maghalalagaw, hindi magwa sa panimalay. Kag kung may nagatuktok sa balay nyo, hindi pa buksan kung hindi pamilya. Apisar sa sitwasyon, kampante kuno si Ellen sa ila seguridad, bangod maayo man ang koordinasyon sa Israeli government. Una, kulba. Pero diri assured ka man, kahit ang mga soldier, diri mga police, diri hindi kanila pagpabayaan, expat ka man, lokal. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak na ang pag-repatriate sa mga Pilipino nga naipit sa tensyon sa tunga sa Palestinian militant group nga Hamas kag Israeli forces ang patigayunon paagi sa insakto nga koordinasyon sa Israeli authorities. Sunod naman kay OWA Administrator Arnel Ignacio, duwa ka mga Pilipino ang napilasan kag padayon nga nagapaayo. Ginpahayag naman ni Aldea Grace Bunyi, Labor Communication Officer sa OWA Region 6, gina-verify pa nila ang report nga may OFW gikan sa Negros Occidental nga missing. Sunod kay Bunyi, nag-report sa OWA Satellite Office sa Bacolod City ang pamilya sa isa ka caregiver matapos nga hindi na nila ini ma-contact. Wala pa siyang confirmation na she was abducted. It's an alleged lang po yung ano lang. But however, we received a report from their family na they received no communication from the said OFW. Na-forward na kuno ang pangalan sini sa embahada para makumpirma. Ashley Liza, 1 Western Visayas. Base sa datos ng Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office, naglabot sa 1,929 ang kaso ng influenza-like illnesses o kontrang kaso sa probinsya. Humalin Enero 1 tubtub September 9 subungat tuig. Kalabanan sa mga pasyente ang naka-eksperyensya sang hilanat, ubo, kag pagsakit sang tutunlan. Sunod sa Iloilo PHO, hindi man makabig nga makaalarma ang mga numero. Mahimo maglala ang trangkaso ilabi na sa mga kabataan kag senior citizen kung napabayaan gani ginaabisuhan ang publiko nga gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung makaeksperyensya sa mga simptoma. Ginatumod nga rason sa pagtaas ng kaso sang trangkaso, amo ang nagabag-o-bag-o nga tiyempo. Ang suspected case is any person with sudden onset of fever and cough or sore throat on the absence of other diagnosis. Kag ang suspect case mangin confirmed case na kung man-detect ang influenza viral antigen sa laboratory confirmation pamaagi sang PCR or viral isolation testing. Namintinar sang San Sebastian Golden Stags ang aban sa sini sa second half para magpangibabaw batok sa JRU Heavy Bombers. Sa hampagin patigayon alas 2 subong hapon sa PhilOil Eco Oil Arena, ginluto sang Stags ang Heavy Bombers sa score nga 72-59. Ang kadalagan sang Stags ang ginpangunahan sang best player of the game nga si Rafael Are nga nakatigayon sang 9 points, 6 rebounds, 5 assists kag 6 steals.
Sa sini nga mga tinion, padayo naman ang hampang sa tunga sang Benil Blazers kag Perpetual Altas. Bantay naman buwas ang hampang sa tunga sang LPU Pirates kag EAC Generals kag ang Encuentro Hanay sang Latran Knights kag Mapua Cardinals. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas ug subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa padayon nga pagtutok. Ako naman si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.